Mga kababayan, si Dante Maravillas, pag-usapan ulit natin si Martin Romualdez na laging napag-iinitan. Gustong-gustong dinidikdik mga kababayan si Martin Romualdez ng kanyang mga kalaban sa politika. Alam naman natin mga kababayan na sa mga lumalabas na kwento at investigasyon at mga facts, lumalabas na lumalayo kay Martin Romualdez ang katotohanan. Kasi po mga kababayan, the search for truth starts with facts. It must start with facts. At sa ngayon mga kababayan, lumalabas, the facts point away from Martin Romualdez. Hindi po tumutumbok sa kanya yung facts. So ang paghanap kasi po ng katotohanan ay hindi po pwede na magsimula sa hula-hula lang o chismis. Dapat magsimula ito sa totoong ebidensya. At ang lahat ng ebidensya, testigo, mga kababayan, at investigasyon ay malinaw, naglalayo po siya kay Martin Romualdez dahil walang kahit katiting na patunay na lumalabas laban sa kanya. So ang batas kasi mga kababayan ay nakabase sa facts. Ang batas ay hindi gumagana sa hinala o kwento. Gumagana po siya sa ebidensya. Sa batas, hindi sapat ang ingay ng mga kalaban po sa politika para mag-akusa ng isang tao. Dahil walang anumang kasulatan, dokumento o pirma na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa issue, itinuturing siyang walang kasalanan sa ilalim ng ating konstitusyon. Sa ilalim po ng rules of court, bago magkaroon ng kaso, kailangan muna ng tinatawag na prima facie case. Ibig sabihin, ebidensyang sapat para suportahan ang isa pong paratang. So kung walang pisikal o dokumentong patunay, ang pagpipilit mga kababayan na idawit itong si Martin Romualdez ay paglabag sa due process na tinatawag at saka sa presumption of innocence. So ang kawalan mga kababayan ng ebidensya ay hindi pwedeng punan ng ingay sa social media. Na yun ang nangyayari sa mga nakarang araw at hanggang sa ngayon, yun palagi ingay sa social media. Lahat ng ebidensya mga kababayan ay lumalayo kay Martin Romualdez. So kung ang lahat ng ebidensya ay lumalayo kay Romualdez, bakit mo ito ipipilit na papasok? So ang katotohanan ay may direksyon. Kung ang mga testigo ay walang sinabi, ang nag-iimbestiga ay walang nakita, at ang komisyon ay walang napatunayan, yung ICI, mga kababayan, Independent Commission on Infrastructure na mismong binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala silang napatunayan. Ang tanging malinaw ay wala talagang kasalanan kasi itong si Martin Romualdez na gusto nilang idawit. So ang pagpilit sa pangalan niya ay isang malaking lohikal na pagkakamali at halatang-halata na panggugulo lamang mga kababayan. Tinatawag itong fallacy of division o maling pag-aakala na dahil may issue sa isang ahensya o proyekto, kasama na ang speaker. Ang katotohanan ay nakatali po sa direksyon ng ebidensya, mga kababayan. Kung ang lahat ng mga datos ay lumalayo sa kanya, ang pagpupumilit mga kababayan na ibalik ang pansin kay Martin Romualdez ay hindi na paghahanap ng katotohanan, kundi ay isang malicious deflection o isang paninira lamang. Ngayon, punta tayo sa mga bangga-bangga, kontradiksyon na mga statement ng mga mismong nag-akusa. Hindi mo pwedeng gamitin ang isang testigo para magpatunay ng anomalya, pero aawayin mo kapag sinabi niyang walang kasalanan si Romualdez. May malaking kontradiksyon ang mga kalaban, mga kababayan, sa politika. Gusto nilang paniwalaan
ang mga investigador at testigo kapag may binubunyag na anomalya. Pero ayaw nilang tanggapin kapag ang mga mismong investigador na ito ang nagsabing hindi man niya sangkot, walang ebidensya niya laban kay Martin Romualdez. Ayaw nilang paniwalaan. Hindi pwedeng piliin lang ang pabor sa kanila at itapon, mga kababayan, yung katotohanan. Ito ay isang matinding logical inconsistency, mga kababayan, at cherry-picking fallacy ng mga akusador. So kung tinatanggap mo ang credibility ni na dating Secretary Manny Bonoan at Magalong bilang mga otoridad sa isyung ito, kailangan mo ring tanggapin ang kanilang mga opisyal na deklarasyon na walang ebidensya laban kay Romualdez. Hindi pwedeng valid ang testigo kapag pabor sa kwento mo. Pero invalid kapag nilinis ang pangalan ng kalaban mo sa politika. So, dito tayo kay Manny Bonoan, the so-called would-be state witness. So sabi ni Bonoan, itong si Bonoan, never, mga kababayan, na-mention itong si Martin Romualdez. So paano mo idadamay ang isang tao na hindi naman po binanggit ng mismong gusto mong maging testigo? Di ba? So yun ang tanong. Si dating DPWH Secretary Manny Bonoan mismo ang sinasabing state witness na gusto nilang gawin. Pero ang pinakamalagang katotohanan ay ito. Ni minsan po sa kanyang mga opisyal na salaysay ay hindi niya binanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. You see? Walang sinabi ang testigo laban sa kanya. Kaya, paano mo siya idadamay? Sa batas ng ebidensya, mga kababayan, ang isang state witness ay mari lamang magtestigo sa mga bagay na mayroon siyang personal knowledge. So kung sa simulat sa poll ay hindi kailanman, mga kababayan, binanggit ni Manny Bonoan ang pangalan ni Romualdez, patunay ito na walang naging transaksyon o ugnayan sa pagitan nila, mga kababayan. So walang legal na patunay na nagdudugtong sa kanila. Ngayon dito naman kay BG Magalong, the accuser. Magaling si Mayor Magalong na madada at mahilig sa akusasyon. Ilang beses, mga kababayan, nang inamin noon na walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Maging si Magalong na mahilig dumaldal. Pa-interview dito, pa-interview doon. At yung mga akusasyon niya, most of the time, generalization. Pero maging si Magalong, mga kababayan, wala man pong binanggit na Martin Romualdez sangkot. Alam ng lahat na si Magalong maingay sa media. Maraming mga binabatong mga paratang, kahit kung sino-sino ang pinaparatangan. Pero sa kabila, mga kababayan, ng kanyang pagiging madada, walang nagawa si Magalong kundi aminin sa kanyang mga pahayag na walang anumang hawak na ebidensya laban kay Martin Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa mga anomalya. So kung ang isang taong kilalang maingay, mga kababayan, agresibo, magbato ng mga paratang at mapanalita tulad ni Magalong ay hindi makaturo o makapaglabas ng kahit isang pirasong ebidensya laban po kay Martin Romualdez, ito ang pinakamalaking patunay na wala talagang makitang butas o kasalanan. Kasi po, kung mayroon po kahit kaunti, siguradong matagal na itong pinag-ingay ng isang tulad po ni BG Magalong na mahilig dumaldal. O ngayon, dito tayo sa ICI, yung independent body na binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi ng ICI? Maging yung ICI, no adverse finding po sila. Walang nakitang mali. Walang napatunayang kasalanan.
No adverse finding, sabi po ng ICI. Ibig sabihin, sa kanilang malalim po na independent investigation, pagsusuri po, wala silang nakitang basihan o patunay ng pagkakasala po si Martin Romualdez. Yan ang sabi nila, no adverse finding. So the pursuit of truth must start with facts, mga kababayan, tulad ng ating binanggit kanina. Ebidensya dapat ang pundasyon ng katotohanan, paghanap ng katotohanan. At kapag facts na po ang nagsalita, makikita natin na walang kasalanan po si Speaker Martin Romualdez. Yan ang balita. Bunuan never named Romualdez in flood control scandal. Di ba, mga kababayan? Pero patuloy siyang dinidikdik. Wala kang ebidensya. Ayan lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.